Sa paglipas ng panahon, maaaring kumupas ang mga alaala. Ngunit ang kasaysayan ay patuloy na nakaukit sa ating buhay. Oras ng sambahin ang ngalan mo. Mahigit 4 na siglo na ang nakalipas nang dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang pananampalatayang minsang ipinakilala ng mga dayuhan ay inangkin, isinabuhay at binigyan ng sariling kahulugan ng mga Pilipino. Makikita ito sa mga presisyon at papasa tuwing Semana Santa, sa mga pista ng patron, sa debosyon, sa mga santo, at kay Kristo. At maging sa mga lumang simbahan patuloy na nakatayo bilang saksi sa ating hindi malilimutan. Sa puso ng Intramuros, may isang lugar na patuloy na nag-iingat sa mga ito. Isang tahanan ng ating pananampalataya, sining at kasaysayan. Ito ang Museo de Intramuros. Ang La Crucifixion, isang 19 na siglong eskultura na inukit mula sa kahoy ng bayabas at nakatindig sa isang tradisyonal na kahoy ng Andas. Inilarawan nito ang pagpapako kay Hesukristo sa krus, isang sentral na tagpo sa Kristyanismo na sumisimbolo sa sakripisyo, pag-ibig at kaligtasan. Ang paggamit ng kahoy sa bayabas ay nagpapakita ng pag-aangkop ng mga Pilipinong nanlilikha sa mga lokal na materyales upang makalikha ng relihiyosong sining na malapit sa kanilang pamumuhay at kapaligiran. Ang pagkakalagay nito sa isang andas ay nagpapahiwatig na maaaring ginamit ang obra sa mga prosesyon at ritual tuwing Semana Santa. Makikita sa masusing pag-ukit ng katawan, ekspresyon at mga detalye ng istruktura ang husay ng mga Pilipinong artisan sa pagsasanib ng impluwensyang Espanyol at lokal na tradisyon sa pag-uukit. Retalbo ng buhay ni Maria. Sumunod ay isa sa pinakamayamang halimbawa ng relihiyosong sining sa museo, ang retalbo mula sa San Jose Colegio of the Recolectos sa Cebu City. Ang retalbo ay isang altar structure na binubuo ng 9 na bas relief na inukit sa kahoy at inayos bilang isang visual na salaysay ng mahalagang yugto sa buhay ng mahal ng Birheng Maria. Makikita rito ang anunsasyon, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, ang kapanganakan ni Maria, ang pagpapakasal ni Maria at Jose, ang pagtakas patungong Ehipto, ang paghahanap kay Batang Jesus sa templo at ang pagtatanghal kay Jesus sa templo. Sentro ng salaysay ang koronasasyon ni Maria bilang reyna ng langit at lupa, isang simbolo ng kanyang mataas na katayuan sa pananampalatayang Kristiyano. Kasama rin sa orihinal na kabuuan ang retalbo, ang isang bas relief na naglalarawan sa crucifixion ni Kristo, bagamat hindi ito bahagi ng donasyong natanggap ng museo. Ang buong retalbo malibat sa panel ng crucifixion ay idinonate sa Intramuros administrasyon ng pamilya ni Antonio V. Bantog bilang pagunita kay Jose D. Bantog, isang scholar at dating direktor ng University of Santo Tomas Museum. Sa panahon ng kolonyalismo, ang mga retalbo ay nagsilbing visual na Biblia para sa mga mananampalatayang hindi marunong bumasa at sumulat. Sa pamamagitan ng mga ukit at larawan, naipasa ang mga kwento at aral ng Kristyanismo sa iba't ibang henerasyon. At panghuli, ang relievo ng Baptism of Christ, isang natatanging halimbawa ng ika-19 na siglong relihiyosong pag-uukit na nagpapakita ng pagbibinyag ni Jesus ni San Juan Bautista sa Ilog Jordan. Ang obra ay nilikha gamit ang relief carving technique kung saan ang mga figura ay bahagyang nakaangat mula sa patag na ibabaw upang makalikha ng lalim at galaw. Kapansin-pansin ang interaksyon ni San Juan Bautista at Jesus na ipinahayag sa pamamagitan ng kanilang masiselang kilos at postura. Ang mga ulap na may hugis-kaliskis, gayon din ang masalimuot na detalye ng kanilang mukha, kasuotan, buhok at balbas ay mga katangiang karaniwang makikita sa relihiyosong ukit noong ika-19 na siglo. Ang mga detalyeng ito ay patuloy sa husay at kahusayan ng mga manlililok noong panahong iyon. Sa puso't isipan mo,